Kumusta mga kasaliksik? Hindi naman talaga maiiwasan ang pagkakaroon ng aksidente, lalo na sa lugar ng trabaho. Pero alam mo bang may mga aksidente at pagkakamali na talaga namang naging dahilan para libo-libo o milyong-milyong dolyar ang masayang? Kaya mula sa pagkabasag ng libo-libong bote ng alak hanggang sa pagkakamali ng mga inhenyero na pumatay sa madaming mga tao, ay pag-usapan natin ang 10 pinakamalaking pagkakamali na nagawa ng empleyado. Kaya kung handa ka nang malaman ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, libo-libong alak. Alam mo ba na sa paglarga ng mga malalaking truck na nagdadala ng ating mga kagamitan ay madalas magkaroon ng aksidente kung saan nahuhulog o nalalaglag nila ang mga ito. Kagaya na lamang ng aksidenteng ito na talaga namang gumulat at nagbigay ng panghihinayang sa napakadaming mga tao kung saan nalaglag ng isang truck ang kanyang daladalang mga case ng alak na matapos bilangin ay sinasabing umabot sa 2,148 na case ng alak. At dahil ang bawat case ay naglalaman ng 24 na bote ng alak ay talaga namang napakadaming nasayang dulot ng aksidenteng ito. Madami pang mga kaso ng malalaking pagkatapon ng mga gamit na dala ng truck, gaya na lamang ng napakadaming natapong seafood sa China at sa bansang Italia kung saan naglalayag ang milyong-milyong mga barko. Kaya talaga namang makikita kung gaano na lamang kadalas mangyari ang napakalaking aksidenteng ito. Yo, kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there kasaliksik. Number 9, Walkie-Talkie Tower. Akalain mong hindi pinag-isipan ng mabuti ang pagpapatayo ng gusaling ito sa syudad ng London kung saan tinugurian pa nga itong worst building in the world. Ang gusali ay ang Walkie-Talkie Tower na nagawa sa salamin kung saan dinisenyo ito para i-reflect ang sinag na nanggagaling sa araw upang hindi mainitan ng mga tao sa loob ng gusali. Ngunit dahil ang timog na pader ng Walkie-Talkie Tower ay palubog, ay talaga namang napakalakas ng sinag na naiipon nito at nare-reflect kung saan may mga ulat pa nga na naging dahilan nito para matunaw ang mga sasakyan. Masunog ang mga basahan at pader at may ilan pa ngang nakapagluto ng pritong itlog dahil lamang sa init na nagmumula sa gusaling ito. Number 8, kakaibang delivery. Hindi natin may tatanggi na ang online shopping ang isa sa pinakagustong gawin ng bawat isa sa loob ng ating mga tahanan, dulot na napakadali at bilis ng pagpili ng mga bibilhin dito. Pero paano kung ang pag-deliver sa iyo ng mga binili mong gamit ay katulad ng nahuli sa mga video na ito kung saan makikita na tila ba ginagawang bola ng basketball ang mga i-deliver dahil hinahagis at binabato lamang nila ang mga ito na para bang walang pake kung mabasag o masira man ang nasa loob ng kahon. Dahil sa nakuna na video ng ginagawa ng mga delivery courier na ito ay agad silang napatawan ng parusa kung saan madami sa kanilang sinasante habang ang ilan naman ay pinagmulta at pinagawa lamang ng public apology video upang humingi ng kapatawaran. Number 7, peligrosong pagmamaneho. Sigurado akong magugulat ka matapos mong mapanood ang video na ito kung saan makikita ang isang dambuhalang barko na tumama sa harbor habang paalis na sana ito. Ang video ay nakunan sa Busan, Newport kung saan ang aksidente ay sinasabing nagmula sa mabilis na pagpapatakbo ng barko na nagdulot para mahirapan itong makontrol at tumama pa sa daungan. Makikitang may nasira pang makinarya dulot ng pagkabunggo na talaga namang nagdulot para bumagsak ito ng tuluyan. Kaya't matapos ang aksidente ay pinapaalalahanan na ng lahat ng mga kapitan ang mga malalaking barko kagaya nito na mas mainam na ang dahan-dahan na paggalaw kaysa madaliin at makadulot pa ng peligro at disgrasya. Number 6, antok na empleyado. Hindi naman nakatakataka kung may mga ilang mga tao ang makatulog sa kanilang mga trabaho dahil meron naman talagang mga trabaho na sobrang nakakapagod. Pero paano kung hindi lamang nakadulot ang pagkatulog mo ng napakalaking disgrasya at peligro, kundi nakunan pa ito ng video? Ang nakuha ng video ng aksidenteng ito ay talaga namang kumalat at naging sikat sa social media.
Kaya't nakakasigurado ako na napanood o pamilyar ka na sa pangyayaring ito kung saan nakatulog ang isang lalaki habang minamaneho niya ang sasakyan sa kanilang warehouse na naging dahilan para tumama siya sa cabinet at malaglag ang laman ng mga ito. Napakadaming mga gamit ang nalaglag sa sahig kung saan kitang-kita kung gaano kalaking halaga ang nasayang dulot ng aksidente. Mabuti na lamang at nakaligtas ang trabahador mula sa disgrasya, pero mukha namang posible siyang makasuhan dulot ng napakalaking pagkakamali niyang ito. Number 5, galit na trabahador. Tila ba hindi maganda ang gising ng mga empleyado sa Manchester Airport sa bansang United Kingdom dulot na noong makita ni Elizabeth Evans ang kanilang paraan ng pag-iimpake ng mga bagahe ng mga pasahero ay talaga namang nagulat siya. Kaya't agad niya itong kinuna ng video. Makikita na kaysa dahan-dahang ilipat at ilagay ng mga trabahador ang mga bagahe ay inahahagis lamang nila ang mga ito. Kung kaya't ayon sa pag-iimbestiga ay merong mga ilang nasirang souvenir at gamit na talaga namang gumalit sa mga pasahero. Matapos makita ng may-ari ng airport ang video na ito galing kay Elizabeth, ay agad niyang pinarsahan ng dalawang empleyado na nakita sa video kung saan sinisante niya ang mga ito at pinagmulta pa para sa mga nasirang gamit ng mga pasahero. Number 4, masamang araw. Kung matagal ka nang nanonood ng mga video sa YouTube ay malaki ang posibilidad na napanood mo na ang video na ito na isa sa pinakaunang nag-viral noon kung saan makikita ang isang lalaki na nagtatrabaho sa opisina na bigla na lamang nagalit habang siya ay nagtatrabaho. Makikita na hinampas-hampas niya ang keyboard at ginamit niya pa itong panghampas sa computer na naging dahilan para matumba at bumagsak ito sa sahig. Noon pang 1997 nakuha ang video, ngunit hanggang sa kasalukuyan ay meron pa ding pinapanood at ginagamit pa ito para gawing memes. Kung kaya't makikita na lamang talagang kung paano naaliw at natuwa ang mga tao matapos nilang mapanood ang nasabing video. Number 3, worst national anthem. Wala na sigurong mas lalala pa sa pagkakamaling ginawa ni Fergie kung saan ang kinanta niya ang pambansang awit ng bansang Amerika sa NBA All-Star Game noong 2018 ay talaga namang binatikos at pinag-usapan ito ng mga tao dulot na wala sa tono ang kanyang pagkanta na naging dahilan para matawa ang madaming mga nakikinig dito. Kung saan ang ilan pa nga sa mga manlalaro at nanonood ay makikitang pinipilit na pigilan ang kanilang pagtawa. Sinasabi na ang pag-awit ni Fergie ang pinakapangit na pagkanta ng pambansang awit sa kasaysayan at kahit na tanungin at interviewin ng mga awit sa kung ano nangyari sa insidente ay hindi ito nagbigay ng eksplanasyon. Kaya hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa din katatawanan at misteryo ang pangyayaring ito. Number 2, delikadong pagkakamali. Sigurado ako na talaga namang magugulat at malilito ka sa nakunang video na ito sa Albuquerque Biopark sa Mexico kung saan makikita ang isang zookeeper na lumapit na lamang sa hawla ng mga hyena. Ang malalapas sa pangyayari ay ang pagsuksok at pagpasok ng kanyang mga daliri sa kulungan na naging dahilan para kagatin ito ng mababangis na mga hayop. Makikita na agad na hinatak ng zookeeper ang kanyang daliri palabas ng hawla at halata din na namimilipid siya sa sakit dulot ng pag-atake ng mga hyena. At kahit na agad siyang nagsabi sa nakatataas tungkol sa aksidente, ay hindi pa din siya tinulungan dahil sa videong ito kung saan makikitang siya ang kusang nagpasok ng kanyang daliri sa kulungan ng hayop na naging dahilan para maaksidente siya. Kaya't makikita na siya ang may kasalanan sa pangyayari. Number 1, bangungot ng mga engineers. Talaga naman kung magpapatayo ng mga gusali, kailangan ng magaling at maayos na engineers upang hindi na lamang magaya sa nangyari sa Hyatt Regency Hotel sa syudad ng Kansas noong 1981 kung saan habang nagpa-party ang mga tao ay bigla na lamang silang nagulat nang bumagsak ang tulay sa pang-apat na palapag at pangalawang palapag ng gusali. Ang insidente ay nanggaling sa maling pagkakagawa ng tulay ng mga ininyerong gumawa nito kung kaya't agad na kinuha ang kanilang mga lisensya at ipinasara pa ang kumpanya na kanilang pinagtatrabahuan. Makikita kung gaano na lamang kalala ang nangyari dulot na 114 na kataong namatay habang humigit kumulang 200 naman ang nasugatan. Kung kaya't kinakailangan talaga ng matinong ininyero sa bawat pagpapatayo ng mga gusali at infrastruktura. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito
Talaga naman kahit na madalas magkaroon ng aksidente sa ating mga trabaho, ay dapat pa din natin gawin ang lahat ng ating makakaya upang maiwasan ang mga ito. Kaya naman para hindi na rin makapagdulot ng peligro sa ating sarili man o sa ating mga kapwa. Kaya para sa iyo, alin sa mga pagkakamaling ito ang talaga namang gumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.